So yan, good day sa inyo, Nerises. Kita nyo naman, kakaiba yung setup natin ngayon, kakaiba din yung getup natin. Bagay na bagay kasi kakaibang motor yung re-review natin ngayong araw. Ito na nga yung pinahiram sa atin. Maraming salamat sa Kymco Philippines. Masusubukan na natin tong Kymco KRV 180. Grabe kasi silip natin. Sa motor na to is yung kanyang engine brake. Sobrang commendable na engine brake niya. Sa katunayan nga, hindi na ako nag-aalangan na mag high speed kasi alam ko na kaya-kaya niyang umreno. Kasi konting assistance na lang nung pinaka main brakes niya, ihinto na yung motor kahit na may angkas niya. Kaya isa yun sa commendable para sa akin. So sabi nung iba, akala nila is dragging yun. Pero ang nararamdaman ko is more on the engine brakes. And for me, nagagamit ko siya as an advantage. Kung makikita nyo sa looks niya, sobrang aggressive at parang kayang-kayang pumunta kahit sa ng motor na to. Kung makikita nyo, naka-naked handlebar siya. Parang nagsisignify siya na kaya mo dalhin yung motor kahit saan mo gusto. Ang gaya nito, nasa beach tayo ngayon. Very convenient din na meron na siyang charging port, na meron dalawang power outlet at napakalaking bulsa. Keyless entry na din at meron pa siyang TCS traction control system. Nakita nyo naman dun sa video ko sa Facebook na balaaw ako pero nakaangat dahil sa TCS. Gusto din siya para sa mga ganitong kondisyon, lalong-lalo na kapag napasabak tayo sa mga off-road. And of course, huwag natin kalimutan, ABS na siya sa harap, ABS na siya sa likod. Meron tayong LED na mga ilaw. Sobrang useful nito pagdating sa madidilim na lugar at meron din siyang DRS or daytime running lights. Napakaganda ng looks niya. And for me, very neat din kasi wala ka na masyadong aalalahanin ng mga umaalog-alog na parts. Kasi very compact yung style niya. Kung makikita nyo dito, wala na siyang windshield. Pero yung shape niya, kayang-kaya na for aerodynamics. Napaka-modern na rin na itsura kasi kung makikita nyo, naka-full LED na yung mga ilaw niya dito. Tapos meron pa mga nakahiwalay na configuration so pwede mo i-adjust. Pati na rin yung mode ay pwede mo siyang baguhin dito sa nakahiwalay na part. Very unique for me yung style na yon. Bihirang-bihira mo makikita sa mga scooters. Actually, this is my first time seeing it on a scooter na para siyang crossover type. So makikita nyo yung gas tank niya nandito na rin. So hindi na ako tumatayo kapag kinailangan ko magpagasolina kasi dito na lang pwede ko nang buksan. Kagaya nito. Ayan, bukas na. Very convenient yan and modern for me. Pati na rin yung pagbukas ng kanyang upuan ay hindi na rin hassle kasi pipihitin mo lang siya pag ganito at bubukas na to. At ang maganda dyan, parang hydraulic pa siya. Ayan o. Hindi siya kumagagsak. So that's very good. At the same time, meron na din siyang ilaw kaya very useful to sa gabi. Sa katunayan, magpapakita ko sa inyo ng clips na gamit ko siya sa gabi. May nakikita ba kayo? Ako din eh. Wala. Oh. Ito, napaka-useful talaga nito na meron siyang ilaw dyan. Dahil sa complete darkness na kagaya nito, makikita mo pa rin yung gamit mo. At kung may importante ka dyan, dapat makita. Goods! Pagdating naman sa laki ng kanyang seat storage, kasyang-kasya yung mga basic necessities ko. Jackets, tigisa kami ng OBR ko. Yung mga cameras ko, equipment, extra damit kapag ganito magbibish kami, kayang-kaya na rin. May parang sungay or horn yung kanyang grip para sa handlebar. Very unique na parang sungay yung kanyang handle grips. Para sa aking OBR, very reliable and sturdy yung feeling. Pagdating naman sa likod, sobrang modern din na itsura niya. Kitang-kita sa liwanag yung taillight niya at kita nyo naman, sequential pa yung kanyang turn signals at nakahiwalay. Very stylish, kaya pasadong-pasado sa akin yung quality. Meron din siyang ilaw para sa plaka. And of course, meron din siyang unique dito na reflectors at magkabilang gilid para kitang-kita ka sa gabi. Kasi napaka-importante niyan. Lalo sa gabi, halos gatuldok na lang tayo, di ba? So, anything na makapag-reflect or makakapag-illuminate sa atin sa gabi ay very useful for me. Very unique din yung kanyang suspension. Ito, kasi nasa gitna siya. And for me, yung play niya nagugustuhan ko kapag meron akong OBR kasi mas sakto na. Pero pag ako lang mag-isa, medyo may pagkamatalbog yung suspension niya both sa unahan at sa harapan kasi siguro masyado akong bagaan para sa motor. Pero kailangan mo lang siya kabisaduhin ng konti. Kapag nakabisado mo na yung play na suspension, mas masarap na siyang imaneho. At for me, nagustuhan ko siya pagdating sa mga high speed. Sa low speed naman, halos hindi niya rin masyado iniintay yung mga bumpy roads. Yung tambuchi niya sobrang sporty din. Meron tayong big chunk dito.
Tapos kakaiba yung combination niya kasi kita yung belt niya sa kabila at yung radiator naman ay nasa kabila. Very unique din yung loob niya kasi meron tayong built-in na mudguard. Kaya kung makikita nyo, yung mga dumi dito lang din ay iikot. Disc brake na din tayo sa likod, of course, with dual pot caliper, both unahan at harapan ay naka dual pot caliper na. Meron tayong Maxxis tires na in stock. Ito yung stock niya, Maxxis tires, so masasabi natin na very reliable na siya. Ang size ay 130 by 70 by 13 yung sa likuran. Next, may reflectors din siya dito sa kanyang mudguard, so very good. Tapos dalawa yung pinakabunganga ng exhaust niya. Wow! Nagustuhan din ni OBR Lourdes ito kasi kakaiba yung pinion step niya. Ayan, no? Pipindutin mo lang ganyan, bubukas na. And sturdy fins din. So, good yung quality niya. Pati yung mga fairings niya sa gilid, very good din yung quality for me. Ayan. Tapos, meron lang siya ditong KRV Type S. Ayan. So, minimalist lang yung design niya kaya nagpapa-premium lalo sa motor. Sa unahan naman, ayan, naka-disc brake din siya. Tapos kung makikita ninyo, ayan yung kanyang plastic. Good quality plastic yung ginamit. Hindi siya basta-basta plastic lang din. And then may emblem ng TCS dito. Dual pot caliper with ABS. Maxxis tires. Ang size ng gulong sa unahan ay 110 by 70 by 13. Very neat din yung design kasi naiipon lang doon yung mga dumi. Hindi na siya kumakalat kung saan-saan. At kapag tag-ulan, safe yung paa mo dito. Yan ang gusto ko sa mga scooter. Safe yung paa mo para sa mga talsik-talsik. Kasi ayan, nakakulong dito. May gulay board. Pwede ka magsampa ng kahit anong gusto mo ditong gamit. Pinamili, groceries. At meron din siyang hooks. Pagdating naman sa seat, meron tayo ditong very luxurious seat na two-tone. Meron tayo ditong light gray tsaka black. Tapos may stitches na kulay red. Tapos may tatak dito na KRV. Yan. Ang sarap niyang upuan. Though, on the middle side siya, may pagkamalambot. Pero pag umuupo na ako sa sobrang lambot niya, parang bottom out din ako. So, for me, sakto naman yung feels ko dito. Sakto lang siya, hindi siya uncomfortable. Goods na siya, on the middle side. Ito naman yung signal lights niya sa harap. Very stylish din siya, nakahiwalay. May passing light, useful yan for me. May TCS button, high beam and low beam. Turn signals, busina. Yun yung busina niya. Eh, sa kabila naman, electric start lang. Nagpapasalamat ako sa Kymco Philippines kasi wala talaga ako idea pagdating sa handling o sa performance sa isang Kymco na scooter. Bumabase lang ako lagi sa mga comment section kung ano-ano yung mga iba't ibang haka-haka ng mga tao about sa motor na to. Masasabi ko na yung Kymco ay talagang innovating at sumasabay na ngayon sa mga makabagong teknolohiya, pati na rin sa performance sa mga motor. Sa una, nanibago ako sa handling niya, pero eventually, natutunan ko na siya at na-memorize na ng aking muscle kung paano siya i-control or i-maneuver. Nagustuhan ko na yung handling niya. Meron siya sariling hatid, meron siya sariling flavor, kaya thumbs up sa Kymco. Maraming salamat at pina-experience niyo ako nito kasi kung hindi, hanggang ngayon, asa lang din ako sa mga theory ng ibang tao at sa mga feedback ng ibang tao about sa motor na to. So yun, netizens, that's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Ano pang ibang motor ang gusto nyo i-full review natin next vlog? Comment your thoughts below. Again, this is Nel Triano. Always keep it cool and ride safe always.